Kumusta ho kayo, kapatid? Kumusta ho kayo? Okay naman po. Ah, saan ka ngayon, bro, kapatid? Dito po ako sa Mandaluyong po. Mandaluyong. Opo, tumabili ko po lang ako eh. Mamasada kasi ako sa pagkatapos ko sa trabaho. Katatapos mo lang ng trabaho. Ingatan po kayo ng Panginoon. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, amma ba'd. Una sa lahat ay idalangin po natin, kapatid, sa Panginoon na naway kayo ay kanyang ingatan at kanyang pagkalooban ng maraming kabutihan ang maikling oras natin ngayon. Katiyakan, katotohanan ang usapan po natin ngayon, kapatid. Tungkol po ito sa paghanap ng katotohanan. Ang ibig sabihin na katotohanan ay ano po ang masasabi po natin na tunay na tagumpay at kabutihan ng ating mga sarili na dapat natin mapagsumikapan, ibigay, ipagkaloob sa ating mga sarili. Dahil sa lahat ng ating mga pagsusumikap sa ating mga gawain, wala po tayong layunin maliban lang sa maibigay po natin sa ating mga sarili ang kaniyang tunay na kabutihan. So nagkakaiba po dito, kapatid, ang mga tao sa pag-uunawa nila sa tinatawag na kabutihan ng ating mga sarili. Para po tayo makasigurado, dalawang klase ang nagbibigay ng advice. Unang nagbibigay ng advice ay katulad natin na tao. Bawat isa sa mga tao ay nagbibigay ng paliwanag kung ano po ang masasabi po natin na tunay na tagumpay, kabutihan ng ating mga sarili. Pangalawang nagbibigay ng payo ay ang Panginoon mismo. So, magkaiba po ang dalawang nagbibigay ng advice na ito, pero doon po tayo makakasigurado sa tinatawag na sa Panginoon, sa anuman na ibibigay na advice ng Panginoon, dahil sa isa po sa katangian ng karapat-dapat magiging Panginoon ay siya po ay hindi nagsisinungaling, siya po ay hindi magkakamali. Anuman ang kaniyang masabi na tunay na kabutihan ng ating mga sarili, iyon ang katotohanan. Dahil sa siya ay nagsabi, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir, katiyakan na ang Panginoon alam niya kung ano ang ikakabuti ng kanyang mga linika at alam niya ano po ang makakasama sa kanyang mga linika. So, siya mismo ang nakakaalam kung ano ang dapat natin pagsumikapan. Ang Panginoon, tayo ay kanyang linika na mayroon siyang layunin sa kanyang paglikha sa atin, at yung ginawa niyang layunin sa kanyang paglikha sa atin, yun ang daanan papunta sa tunay na kapayapaan ng isang tao, papunta sa tunay na kabutihan ng isang tao. Pakinggan po natin yung kanyang sinabi niya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hindi ko linika ang mga engkanto, mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Yung pagsamba sa kanya, yun ang layunin niya sa kanyang paglikha sa atin, at yun din ang wastong landas papunta sa tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Kailangan po natin malaman ano po ang kahulugan ng pagsamba sa Kanya. Yung kahulugan ng pagsamba sa Kanya ay lahat ng mga gawain at mga salita at mga pag-uugali na ito po ay nakalantad o hindi nakalantad, na ito po ay Kanyang kinalulugdan. Lahat po ito matatawag na pagsamba sa Kanya. Ang ibig po sabihin, may mga pagsamba sa Kanya. Ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. May mga pagsamba sa Kanya. Ito ay magaganap sa pamamagitan ng sa ating pagsasalita.
may mga uring pagsamba sa Kanya, ito ay mangyayari sa pamamagitan ng ating pag-uugali. Lahat ng mga uring pagsamba na ito ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Kaya ang taong nais niya tahakin ang landas o daanan papunta sa kaniyang kapayapaan, papunta sa kaniyang tagumpay, tunay na tagumpay, ang nararapat po sa kanya ay dapat niyang isuko ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya, yung tinatawag na pagsamba sa Panginoon. At lahat ng at dapat niyang isuko ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam dahil sa lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po ito mga uring pagsamba sa kanya na kanyang kinalulugdan. Ibig po sabihin na kanyang kinalulugdan, kung nalugod ang Panginoon sa mga gawain na ito, ganon din sino man ang gumawa sa mga gawain na ito, siya po ay malulugod sa kanya ang Panginoon. Kapatid, kung malugod sa atin ang Panginoon na isa sa kanyang mga katangian ay siya po ang tagapaglikha sa lahat ng mga linikha, siya ang tagapanusto sa lahat ng mga linikha, siya ang tagapangasiwa sa lahat ng mga linikha, siya ang tagapagbigay ng buhay, siya ang bawi ng buhay, siya ang taga-kontrolado sa lahat ng mga pangyayari, siya ang nagmamayari sa lahat ng mga linikha. Kung siya ang malugod sa atin, ay ibig po sabihin ay nahanap natin at naunawaan po natin ano po ang tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Kaya ang nararapat po sa taong nais niya ipagkaloob sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, isuko niya ang kanyang sarili ng Islam. Ito po ay sa pamamagitan ng pagyakap o pagpasok sa relihiyon ng Islam. Kailanman hindi po tayo makakapasok sa relihiyon ng Islam hanggat hindi natin isabuhay yung unang hakbang. Ang unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam, ito po ay sa pamamagitan ng pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon? Ito po ay napapaloob po sa Kanya ang tatlong bagay. Unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, dapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin na bawat parte ng ating katawan, wala silang maikikilos, maliban lang sa mga bagay na ito po ay naaayon sa anuman pinaniwalaan ng ating mga puso at binigkas ng ating mga bibig. Kapag naisabuhay po natin, nabuo po natin ng tatlong bagay na ito, naisabuhay po natin yung unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam, tayo po ay matatawag na Muslim, tayo po ay matatawag na isinuko natin ang ating mga sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin, tayo po ay matatawag na alipin ng Panginoon na nagbabalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya ang taong nagbabalik loob sa kagustuhan ng Panginoon, siya po ay pinaghandaan ng Panginoon na napakaraming mga mahalagang bagay. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito ay buburahin niya ang lahat ng nagawa niyang pagkakasala. Kahit noon na ay sobrang napakarami ang kanyang nagawang pagkakasala, napuno niya na pagkakasala ang mundo na ito dahil sa siya po ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Lahat po ito ay maipapatawad ng Panginoon sa kanya, buburahin ng Panginoon, hindi lang sa buburahin kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. So, gaano kahalaga ang simpleng gawain na ito? Kaya kung pinaniwalaan po natin ang kahalagahan ng simpleng gawain na ito, ang nararapat po sa atin ay samantalahin natin ito, huwag natin palampasin, huwag natin ipagpadamot sa ating mga sarili dahil sa tayo mismo ang nakakaalam na hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi tayo makakasigurado kung aabot tayo sa mga susunod na mga panahon. Kaya ang nararapat po sa atin, kapatid, kung mayroon tayong naunawaan na napakahalagang bagay, simpleng gawain, pero sobrang napakahalagang gawain ay
ito po ay samantalahin po natin, huwag natin palampasin. So para po tayo makasigurado kapatid ay isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagyakap, pagpasok sa reliyon ng Islam. So sundin niyo po ako kapatid sa anuman bibigkasin ko. Taasan po natin o lakasan po natin ang ating pagbibigkas, itaas po natin ang kanan kamay, ang ating hintuturo. Ito ay sinyalis na ang ating sinasamba ay ang Panginoon na walang katambal. Ibig sabihin na hindi po tayo pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon, tatlong Panginoon dahil sa magugulo tayo mismo. Dahil sa siguradong sila po ay magkakaagawan ng kagustuhan. Ha? So ito ang kahulugan. Lakasan po natin kapatid. Asyhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo kapatid. Ikaw po ang pinili ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Ito ay nangangahulugan dahil sa mahal ka ng Panginoon. Dahil sa mahal ka ng Panginoon, ikaw ang kaniyang pinili sa dami ng kaniyang mga linikha. Kaya wala po kaming nararapat sabihin sa iyo maliban lang sa congrats sa iyo kapatid. Congrats.